morning guys. Ito nga pala ay kadarating lang. Kahapon ko lang nakuha ito doon sa kabilang office natin. Kaya i-unbox ko ngayon. Ito ay galing Isabela. Ayan. Catanduanes. So Catanduanes pa. Catanduanes, Isabela. Sabihin mo yung Catanduanes. Sorry, hindi na ako familiar sa mga... Ayan, i-unbox natin para makita natin yung ito mas malaking parte. So, dito na lang tayo mag-unbox. Dito na lang tayo magbukas. Dapat kagabi ko pa ito kakalasin, kaya lang kagabi ko pa dapat i-unbox, kaya lang medyo pagod na ako. Kaya may lang... So ito, must-start ito either bukas o Tuesday. Kasi medyo, ano kasi ngayon, lalabas ako ngayon, papuntang, may importante po tayong, ngayon kasi since Sunday naman, kaya pumunta na rin. Meron tayong kailangan gawin, importante, na tinawag pa sa akin kagabi. Parang nai-remind ako. Mabuti at nai-remind ako. So ito ay JR Manglito. Kasi napag-usapan na namin ito. Since yung parts nito ay wala pang offset para dito. So gagawin ko pa. Either bukas or Tuesday. Wednesday, okay na to. Kagaya nung pinangako ko, 3 days lang naman palagi. Maliban na kung may delay doon sa parts na gagamitin natin. Yun lang, magdadagdag ng araw. Pero since ano naman kasi to, meron naman tayo nakahanda palagi. Kaya lang ngayon, medyo naubusan tayo ng ilang parts dyan na ginagamit sa pag-convert. Ito kasi mga nandito, nakaprepare ko is puro threaded. Puro threaded yung offset. Alam akong lagyan ito ng thread kasi titignan ko yung tube niya kung pwede. Makikita kasi yan pag naputulan. Kung ayun, tinupi niya maigi o yung pagkabalot na. Ibig sabihin mas malaki pa yung box. Talagang pinaliit niya. Kasi sabi ko nga paliitin. Pangkaraniwan na itong ayan, so madali na palang bunutin kahit sa aming parte. Ayan. Sinunod naman, bubble wrap nga nilagay niya. Ito tatago natin kasi ito ulit yung gagamitin natin. Pagbabalik na ito. Ayan. So, kalasin natin. Tingnan natin kung ano yung ginawa niya dito. Ang ganda ng pagkabalot eh. So, ganito rin naman natin ito babalutin. Pabalik sa kanya. So, ito yung pinakapuno ng receiver. Kalasin natin siya muna. Napakadaming tape. Yan, ganyan po kayo pag nagbalot ng unit. Kapag ipapadala, para safe yung unit nyo. Saka, ayan o, safe talaga. May balot pa yung kanyang hammer. Ayan. Tapos pinilisip niya. Ayan. Tatago ko na rin ito kasi makakatulong dito. Pagdagdag. So, ayan. Maganda naman yung thread ng kanya. Medyo fine. 1.25. Tago natin yan. So, dito. Bubunutin na natin to. Maganda rin ito kasi pwedeng i-register kasi andyan yung serial number. Kailangan kasi may serial number yung inyong airgun para ma-register. Pag walang serial number, hindi nyo ma-register yan kasi hinahanap talaga. Ayan.
So ito ay sisilipin natin, baka may pellet pa. Yun, palagi pong ganon. Ayan, wala naman. Tapos kapag walang pellet, titestingin kung may hangin. So wala naman, walang hangin. Ayan. So ito dito, yung iba ang ginagawa dito, nilalagyan ng ibang tube. Nilalagyan ng ibang tubo para daw safe. Ngayon, titingnan natin yan kung gagawin natin ganon, kung anong... So yan, maganda naman yung kanyang... So dito naman tayo mag-i-start yan. At ito yung plenum niya. Nasa 5 inches yung plenum. Titingnan natin kung pwede natin i-thread. Pero pangkaraniwan ay hindi eh. Pangkaraniwan talaga kapag ito yung standard na tube niya ay hindi advisable na i-thread kasi madulas kasi itong stainless. Tsaka ito, kita yung ano to biyak pala. Siguro ito ang nangyari dito, papalitan pala talaga to. Siguro ang nangyari dito is hinahanginan. Ewan ko lang hindi ko sure. Hinahanginan dito ng sa foot pump. Ayan. Kaya doon sa hand pump, kaya yung nangyari, lumiyak na siya. So ito, ngayon ko lang naalala kasi marami nga tayong kausap ano dito. Ngayon ko lang napansin na biyak na pala. So talaga magpapalit tayo ng receiver. Sukatan lang natin to para papalitan natin ito. Bakal na yung ilalagay ko rito ang kapalit. Bakal na siya. Tapos tsaka mas makapal na tube. Iti-thread na natin yung gagawin dito. Naka-thread na siya. Since palit siya ng tube o gano'n. May mga kasi parating pa tayo na ganito na hindi naman kailangan na wala naman siyang tama pala yung sinabi. Bigla ko natandaan na yun nga pala yung sinabi niya, papalitan pati receiver. So ayun, medyo ito, mas matagal siya kaysa doon sa... Pero titingnan natin, hindi man naabot ng 1 week to. Hindi siya aabot ng 1 week. Tapos dito, yung tornilyuhan niya, pag napalitan ko na yan ng receiver, baka hindi na ito ang ilagay natin. Or depende kung kung nut ba o ganito rin. Lalagyan na natin siya ng ganito rin kataas, pero it's either baka pwede rin to, pero i-welding na natin ng stainless. Ayan. Hindi na siya yung ganito nakahinang na pag napupunit. Kapag napwersa, napupunit. So, yun. Tama-tama yan. Nakita ko, hindi ko naisip kaagad na nakita ko na akala ko guhit lang eh. Yung pala biyak talaga. So, ganun yung gagawin natin yan. Palit siya ng tama-tama naman. Talagang mas maganda ma-start ko kasi dati hindi ako nagpapalit yan eh. Stainless kasi. Pag pinaiksi mo yan, kung dito nag-crack siya, ganito siya kahaba. Pag pinaiksi mo yan, nare-reinforce yung tibay ng metal kasi konti lang yung papasok sa kanya. Tapos konti lang yung... So dito, iba talaga. Kung makikita nyo, kapag ang isang... Bibigay tayo ng example total, naman, nandito na tayo, nag-vlog tayo, nag-unbox tayo. So, bibigay tayo ng... Kapag yung isang kawayan na ganyan, tumubo, isang kawayan, habang maiksi pa yan, kung yan ay, let's say, mahaba. Pag yan ay mahaba, medyo mahuna yan, siya, yung lumulundo siya sa hangin pa lang. Especially pag bagyo talagang. Pero subukan mo yan, since ganyan, subukan mong putulin mo, magtira ka lang ng 1/4. Hindi na kayang itulak yan, bigla siyang matibay siya, kasi maiksi na siya. Ganon din po sa hangin.
Kapag ang isang let's say yung may pressure, kagaya rin sa wire, sa electrical naman to yung isang strand ng wire na manipis, maliit lang, yung isang strand lang, yung hilo, isang hilo na rin. Pag ganyan kahaba, hindi niya kaya yung kuryente, bumabaga siya. Pero subukan mong putulin yan, ganyan. Kaya niya na, hindi na siya yung bumabaga kasi yung resistance niya ay bumababa na. So, ibig sabihin, tumataas yung kanyang capacity. So, kung kaya sa mga mangyo na ginawa natin na sa dami na rin naman, na ginawa natin na PCP, walang nagka-problema na ganito na nag-crack siya. Dahil, kagaya sabi nila, lagyan mo yan ng 2,000 output o 2,2. Pag hanggang dyan na lang siya, matibay na yan, hindi na kaya ng Pero dito, sa ganito kahaba, pag 2,2 ang nilalagay mo dyan, hindi talaga magtatagal. Magka-crack yan. Kasi masyado siyang mahaba, malaki yung bouncing ng hangin. So pag dito, maiksi lang nakikilusan ng hangin, hindi siya masyado. Matibay na siya. Pero dito, sa case nito, since makikita niyo biyak na, papalitan na talaga natin. So dito muna siya. At ako ay may kailangan gawin this. Yan, start na ako mag-BS. At kailangan ng medyo malayo po kasi. Tsaka sa dami natin na kailangan asikasuhin ngayon, kailangan mag-double time tayo. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Share natin yung mga videos na para yung mga dating kasama natin, lumago tayo, dumami tayo ulit. Kagaya nung una na marami tayo, makarating sa kanila yung mensahe, yung ating mga videos. Makita nila na ito pala yung channel natin. Kasi yung channel natin na isa ay sinara natin yun. Hindi na natin kasi bagong buhay tayo.